Sa Maynila ako lumaki nung bata pa ako at tahimik ang buhay ko noon. Nagbago ang lahat nang mamatay ang mga magulang ko sa isang aksidente. Walang kamag-anak na kumupkop sa akin kaya napilitan akong umuwi sa probinsya sa puder ng aking lolo Victor. Bata pa lang ako ay nilayo na ako ng aking mga magulang kay lolo Victor. Ang tanging alam ko lang sa kanya ay magaling siyang magluto. Saktong magpapasko nun nang ako ay bumahe sa probinsya para tumira kasama siya. Ako si Oscar at ito ang aking kwento. Sa unang gabi ay maayos ang aking pananatili sa kanyang bahay. Kaya nagtaka ako kung bakit ayaw akong ipakilala ng aking mga magulang sa kanya. Lingid sa aking kaalaman ay dun magsisimula ang kababalaghan ng aking buhay. Maliit lang at medyo malayo sa ibang tirahan ang bahay ni Lolo Victor. Nakakapagtakang tahimik ang pamumuhay sa probinsya kahit magpapasko na. Dun ko naisipan na pumunta sa bayan para magtanong-tanong sa ibang taga rito. Binalaan ako ng mga taga-bayan na umiwas maglakad-lakad sa gabi dahil sunod-sunod daw ang natatagpo ang patay sa may kakahuyan. Sakto ding dun banda ang bahay namin ni Lolo Victor. Ang haka-haka ay isang nilalang daw ang pumapatay sa gabi. Isang aswang di umano ang pumapatay sa mga ito. Lagi daw kasing kulang-kulang ang mga laman loob ng mga katawang natatagpuan. Ilang taon na daw itong umaaligid sa aming probinsya, ngunit dumadami daw ang mga napapatay nito ngayong taon. Dahil laking Maynila ako, ay hindi ako gaanong naniniwala sa kanilang mga sabi-sabi dahil ang alam ko ay hindi totoo ang mga aswang. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay may magaganap sa akin na dahilan kung bakit ako magsisimulang maniwala sa aswang. Mabuti na lang at magaan ang loob ko kay Lolo Victor, lalo na sa kanyang hilig sa pagluluto. Totoo din ang sabi ng aking mga magulang sa kanya na masarap ang kanyang mga pagkain ginagawa. Dahil gabi-gabi niya akong nilulutuan ng masasarap na mga putahe. Ang paborito ko ay ang mga masarsa niyang luto tulad ng kaldereta at adobo. May kakaibang lasa dito na hindi ko maintindihan kung saan nanggagaling. Tinatanong ko si Lolo Victor kung ano ang timpla niya dito at ayaw pa niyang sabihin sa akin. Sa hindi maipaliwanag na dahilan ay takam na takam ako palagi sa kanyang luto. Tila nagugutom pa ako matapos kumain at nawawalan ako ng gana kapag sa iba galing ang pagkain. Naisip ko na sobrang sarap siguro talaga magluto ni Lolo Victor. Mag-iisang linggo na ako sa probinsya at nalalapit ng magpasko. Nasasanay na agad ako sa mga ganap sa bahay. Ngunit dahil malapit kami sa gubat, ay kadalasan ay nahuhuli na kami sa mga balita na nanggagaling sa bayan. Isang babae di umano ang natagpo ang patay malapit sa aming bahay. Wakwak daw ang mukha nito at nawawala ang kanyang atay at puso. Naisip kong baka nabiktima lang ito ng isang mabangis na hayop at hindi naman siguro aswang ang pumatay sa kanya. Ngunit ayon sa kanila ay may mga kagat din ito na hugis ngipin ng tao at walang mabangis na hayop ang kukuha lang ng partikular na parte ng katawan. Unti-unti na akong napaniwala nun na may kababalaghan nga na nababalot ang aming bayan. Naging maingat na ako tuwing naaabutan ng gabi sa labas, lalo na't malapit sa aming bahay ang mga nabibiktima. Tuwing hapon kasi ako namamalengke sa bayan ng panghapunan at naaabutan na ako ng gabi pag umuuwi sa amin. Mga ganong panahon na din nagsimula
Ang haka-haka na baka kami ang susunod na mabiktima ng aswang dahil sa lapit namin sa kagubatan. Sa una ay hindi ako gaanong nag-aalala, ngunit bigla naming nabalitaan na ang kapitbahay namin ay namatay. Natagpuan daw ang katawan nito sa sapa na malapit sa amin. Naging aligaga ako simula nun at nagsabi agad kay Lolo Victor. Nagtaka ako dahil tila kalmado lang siya at kinausap niya ako ng masinsinan. Nagulat ako sa kanyang inilahad sa akin. Ayon sa kanya ay may lahi daw kaming aswang. Isa daw yun sa dahilan kung bakit ako inilayo ng aking mga magulang sa kanya. Sa akin daw kasi dapat mapapasa ang pagiging aswang, ngunit dahil lumuwas kami nung bata pa ako, ay hindi na natuloy. Dun ko siya tinanong kung siya ba ang pumatay sa mga taga-bayan. Umami naman siya at ipinaliwanag na ang mga pinapatay lang niya ay masasamang tao din. Ang babae sa gubat at babae sa sapa ay pareho daw binenta ang mga anak nila sa mga dayuhan. Hindi siya nagsisisi at sila lang ang kanyang naisip biktimahin dahil kailangan ko daw makakain ng laman ng tao para mag-umpisa ang proseso ng aking pagiging aswang. Ang tanging kulang na lang daw ay ang inumin ko ang dugo ni Lolo Victor. Matapos akong harapin ni Lolo Victor nun, ay kinilabutan ako at natakot. Hindi ako makapaniwalang totoo ang aswang. Hindi naman ako natakot kay Lolo Victor dahil ang tanging intensyon niya ay ang ipasa sa akin ang pagiging aswang. Naisip kong ligtas naman siguro ang pagkain dahil hindi ko pa naman naiinom ang dugo ni Lolo Victor. Malamang ay inihahanda pa lang ni Lolo Victor ang mga laman loob ng tao. Kaya naman laking gulat ko nang mapansin ko ang aking kinakain. Dun ko napagtanto na laman ng tao ang aking kinakain dahil kakaiba ang laman nito kumpara sa laman ng hayop. Naalala ko din na puro rekado ang aking pinamimili at hindi ako bumibili ng baboy o baka. Kinabahan ako sa aking nadiskubre. Dahil tanging dugo na lang ni Lolo Victor ang kulang at magiging aswang na ako ng tuluyan. Kinumpronta ko si Lolo Victor tungkol dito at sinabi niyang nasa akin ang desisyon. Pinangako niyang hindi niya hahaluan ng kanyang dugo ang aking kakainin. Ilang gabi kong pinag-isipan kung paano ako makakaalis sa lugar na ito, ngunit naisip kong wala akong ibang pamilyang natitira bukod kay Lolo Victor. Kaya naman buong loob kong tinanggap ang pagiging aswang dahil ayaw kong maging mag-isa. Agad na hinanda ni Lolo Victor ang rekado ng kanyang niluluto at hinalo na ang kanyang dugo dito. Napagdesisyonan ko ng maging aswang para ipagpatuloy ang aming lahi. Tinanggap ko ang kanyang luto at ako ay ganap na aswang na. Nagbagong anyo ako kinagabihan bilang isang ganap na aswang. Alam ko sa sarili kong mabuti akong nilalang at nagkataon lang na ako ay isang aswang na. Mas lalo kong sisiguraduhin na mga masasamang tao lang din ang aking bibiktimahin.